Magkapit-bahay, espiritong mapagpanggap. Nagsimulang gumulong sa sahig at umiyak ang 13 taong gulang na bata. Gusto niyang magpatali ng buhok. Nagmadaling lumapit ang tatay para ayusan ng buhok ang kanyang nagwawalang anak. Habang tinatali ni Isko ang buhok ni Hana, ay naalala niya ang kanyang yumaong asawa. Kung nandito ka lang, mahal, mas maayos nating maalagaan si Hana. Hindi karaniwang bata si Hana. Mayroon siyang kakulangan sa pag-iisip at ang tanging tumutulong kay Isko na magbantay sa bata ay ang kapitbahay nilang si Aling Adora. Sa tuwing nasa trabaho si Isko ay iniiwan niya si Hana sa kapitbahay. Isang gabi ay nagmamadaling umuwi si Isko. Alas 9 na pala. Nakakain na kaya si Hana? Nakakahiya kay Aling Adora at ginabi niya ako. Pagdating ni Isko sa tapat ng bahay ay tanaw niyang bukas ang ilaw ng kwarto ng bata. At naisip na pinauwi na pala si Hana. Anak! Kain na tayo! May dala akong pagkain! Sabi niya pagpasok sa loob ng bahay. Inilapag niya ang bilaong pansit at naghanda ng 2 plato. Pasensya na anak, late si Papa kasi pinag-overtime kami eh. Muli niyang sabi, ngunit walang sumagot at walang sumalubong sa kanya na karaniwang ginagawa ng bata sa tuwing siya'y mahuhuli ng uwi. Nakatulog na yata si Hana, hindi pa kumakain. Pag-aalala ng tatay habang paakyat sa kwarto ng anak. Pagbukas niya sa pinto ng kwarto ay nakita niyang nakahiga ito at hawak-hawak ang aklat na nakagawian nilang basahin gabi-gabi bago matulog. Tumingin ang bata sa kanya. Ngumiti ng litaw ang mga ngipin habang kumakagat-kagat. Nawala ang pagod ni Isko nang makita niya ang kanyang anak. Gusto mo basahan muna kita ng kwento? Paglalambing ng tatay sa anak. Naupo siya sa tabi ni Hana. Ipinatong ang ulo nito sa kanyang hita at nagsimulang magbasa. Maya-maya ay sinuklay niya sa kamay ang buhok ni Hana at napansin na maligasgas ang buhok. Tila mayroong mga butil ng buhangin. Huminto ang tatay sa pagbabasa. Matagal kaya yata naglaro sa labas Tanong ng tatay. Tumingin ang anak sa kanya at muling nilabas ang mga ngipin habang kumakagat-kagat na may kasamang bungisnis. Hindi na nagugulat si Isko sa mga kakaibang gawain ng kanyang anak dahil sa kanyang kakulangan sa pag-iisip at iniintindi na lamang niya ito. Nang malihis ang kanyang mga mata sa paanan ng bata ay nakita niyang marumi ito at ang mga kukoy wari na suksukan ng mga lupa. Tumayo si Isko para linisin ang paa ng bata nang biglang umangat ang ulo ni Hana na nakanganga para kagatin ang braso ng kanyang tatay. Umilag si Isko. Tama na yan, ayoko ng laro mong ganyan. Kuhaan na lang kita muna ng pagkain at antayin mo ako dito. Sigaw ng nabiglang tatay. Tumayo si Isko at nakitang tumutulo ang laway ng bata. Mabilis siyang bumaba para kumuha ng pagkain dahil nagwawala ang kanyang anak sa tuwing may gusto ito na hindi niya masabi ng maayos. Habang bumababa sa hagdan ay dinig niyang nagtatalo ng bata sa kama. Pagod na si Isko ng gabing iyon. Nakaramdam siya ng lungkot dahil sa tuwing ganitong oras ay tulog na dapat ang bata noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Napapaisip na hindi sapat ang ginagawa niyang pagod para maalagaan ng maayos si Hana. Mahal, kung nandito ka lang sana mas maaalagaan natin ng mabuti ang ating anak. Kausap sa isip ang yumaong asawa. Pagbaba niya ay nadatnan niya ang bilaong pansit na nagkalat, tila mayroong kumain. Sinuri ng kanyang mga mata ang paligid at napansin na bukas ang pinto ng bahay. Nabahala
Nag-alala siya at dahan-dahang naglakad papalapit sa pinto. Nakarinig siya ng kaluskos sa labas kasabay ng di karaniwang ungol. Napapaisip kung anong hayop ang gumagawa ng tunog. Lumabas siya para bugawin ang hayop, ngunit ang nakita niya ay si Hana. Tumakbo papalapit sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Litong-lito si Isko kung paanong nangyaring kaharap niya ang anak niya ngayon. Hinila siya ng bata palayo sa bahay. Si Hana ba to? Tanong niya sa isip. Nawala ang kanyang pagdududa nang mapansin niya ang paboritong ipit ng bata na nakasabit sa kamay. Pagdampi niya sa braso ng bata ay may nakapasyang magaspang at mamasa-masang marka. Kagat ng tao. Hindi bumibitaw ang mahigpit na yakap ng bata sa kanya at takot na takot. Kagat! Kagat! Takot! Sabi ng bata, sabay turo sa bintana ng kanyang kwarto. Tumingala si Isko sa bintana at nakita niyang may batang tumatalon-talon sa kama. Ang batang kamukha ni Hana. Nakamuntik rin siyang kagatin. Nasa high school na si Dayan, kaya naman ay lagi na lang itong nasa kwarto at hawak ang kanyang cellphone. Lagi siyang pinagsasabihan ng kanyang nanay na si Adora. Dayan, lumabas ka muna riyan at tulungan mo ako sa gawaing bahay. Puro ka na lang cellphone. Lagot ka talaga sa tatay mo pag dumating. Ganito lagi ang sistema nila sa bahay. Lagi siyang nabubungangaan, kesyo ang mga teenager daw ngayon ay lagi na lang nakaharap sa cellphone. Masarap ang pagkakahiga ni Dayan habang katsak ang kanyang mga kaibigan. Dayan! Maghugas ka na ng pinggan! Sigaw ni Aling Adora sa kanyang anak. Hindi sumasagot si Dayan. Titigil din yan si inay. Tinatamad na akong bumaba. Bukas ko na lang yan huhugasan. Paglipas ng ilang minuto, ay narinig niya ulit ang sigaw ni Aling Adora. Dayan! Ang mga plato, hugasan mo na! May mga pinggan siyang narinig na nabasag. Naku, nagalit na yata si inay. Napatayo si Dayan at sinuot agad ang tsinelas. Pagbukas ng kanyang pinto, ay nakapatay ang lahat ng ilaw. Bababa na dapat siya ng hagdan nang mayroong kamay na humila sa likod niya. Nakita niya ang kanyang nanay na nakadikit ang hintuturo sa bibig. Senyales para tumahimik. Shhh! Huwag kang maingay. Narinig ko din yun. Inilabutan si Dayan sa kanyang narinig. Pinagpapawisan ang kamay ni Aling Adora na nakahawak sa anak niya. Tanging ilaw lang ng telepono ni Dayan ang nakasilbi. Dinig ang mga kaluskos sa ibaba, dala ng hindi kilalang tao na kaboses ng kanyang inay. Bumulong ulit si Aling Adora. Naririnig mo ba yun? Umaakyat na siya sa hagdanan. Magkayakap sa takot ang mag-ina habang umaatras pabalik sa kwarto ni Dayan. Mahigpit na nakakapit ang mga kamay ni Aling Adora sa braso ng anak. Sa sobrang higpit ay hindi na malaya ni Dayan na bumabaon na pala ang kuko ng kanyang inay sa kanyang braso. Naisip ni Dayan na magtagaw sa loob ng kabinet. Nauna siyang pumasok at sumiksik si Aling Adora na nakatalikod sa kanyang anak at sinara ang pinto. Madilim, tahimik at dinig ang labag na papaakyat ng hagdan. Pansin ang takot kay Aling Adora dahil siya ay nanginginig at bumubulong. Ano yun, inay? Teka, tatawag muna ako ng pulis. Inangat ni Dayan ang kanyang cellphone para tumawag habang dinig niya ang kanyang nanay na patuloy sa pagbulong. Biglang nanginig ang kanyang telepono dahil nakatanggap siya ng isang mensahe. Anak, pauwi na kami ng tatay mo. Nagugas ka na ba ng pinggan? Nanlaki ang kanyang mga mata pagpasa niya rito habang nakikita ang babaeng kamukha ng kanyang nanay na nakasiksik sa kanyang harap.
Anong ginawa mo pagkatapos? Tanong ng matandang pare. Sumagot si Dayan. Tumakbo po ako ng mabilis papalabas ng bahay kahit madilim. Sumabat si Isko. Mabuti pa ho, basbasan na natin ang aming mga bahay dahil gabi-gabi akong hindi mapalagay, lalo na ang anak kong si Hana. Lahat ay nag-uusap-usap sa harap ng bahay at nag-isip ang matandang pare. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa dalawang magkatabing bahay nila Isko at Aling Adora. Wala naman akong naramdamang kakaiba. Baka guni-guni niyo lang yata yun. Mabuti pa, huwag niyo nang takutin ang mga sarili niyo. Payo ng pare. Hindi nakapagsalita at nabigla sa desisyon ng pare ang dalawang pamilya. Tumango ang pare sa kanila at hinawakan ang kanilang mga ulo para basbasan. O siya, aalis na ako. Huwag niyo nang alalahanin ang mga nakita niyo. Sambit niya. Binigyang pansin ang batang si Hana at kinarga ito. Paglapag sa bata ay lumakad papalayo ang matandang pare. Nagtaka si Dayan at Aling Adora dahil dumaan ang pare sa likod ng kanilang kabahayan. Shortcut ba yun? Tanong ni Aling Adora. Habang si Isko naman ay napansin na may pumarada sa harap ng kanilang bahay. Bumaba ang isang sakristan, bitbit ang mga kagamitang pangbasbas. Kasunod ay ang pare at lumapit sa kanila. Kayo po ba yung tumawag na nangangailangan ng basbas ng bahay? Pasensya na ha at nahuli kami ng kaunti. Magsimula na po tayo.